Meron lang ako ikukwento sa inyo, baka kasi na-encounter nyo na yung ganitong situation o kaya nangyari na ito sa iba pa ninyong mga kakilala. Meron kasi ako natanggap na message regarding ito sa loan. Ngayon itong ating sender, ay may nakilala sa kanyang WhatsApp na nagpapautang. So itong nagpapautang na to ay may sinend sa kanyang picture ng kanilang lending company and then picture ng kanyang valid ID. Ngayon ang problema, para makautang siya ng malaking halaga, hiningian siya ng pera nung taong nagpapanggap na connected sa isang lending company at ang pinakita niya ay isang national ID. Ngayon, nung naibigay na ni sender yung pera dun sa nagpapanggap na part ng isang lending company, hindi na niya makontak yung taong napagbigyan niya ng pera. Ang ending, wala naman yung pera na ipapautang sana sa kanya. And hindi na rin naibalik o tinangay pa yung pera na in-advance sana niya para siya ay makautang. Yung ganito pong sitwasyon na hihingian ka muna ng pera ng mga taong nagpapanggap na parte ng isang lending company or empleyado or ahente ng isang lending company, hihingian ka muna ng pera bago ka nila pautangin. Ito yung tinatawag ng Securities and Exchange Commission na advance fee loan scam or loan fraud. Ibig sabihin, panluloko po ito. Usually, pinapangakuan yung mga biktima ng loan scam na to na mas mataas yung amount na mailo-loan nila kapag nagbigay sila ng certain amount muna bago ma-release yung kanilang inuutang na pera. So kung may na-encounter na po kayong ganitong mga transaksyon, po pwede nyo po ninyong i-report yung kumpanya sa SEC through email. epd@sec.gov.ph. Ang problema nga lang, kung yung lending company ay hindi naman rehistrado sa SEC. Sa SEC kasi nakarehistro yung mga lending companies and kumukuha sila ng Certificate of Authority to operate as a lending institution. Pero kung hindi nakarehistro, po pwede ninyong sampahan ng kasong estafa yung nanloko sa inyo under Article 315 ng Revised Penal Code. Tandaan nyo rin po na ipinagbabawal under Memorandum Circular No. 18 Series of 2019 yung paggamit ng isang lending company ng mga salitang may pagbabanta para lang makasingil ng kanilang mga pautang. Hindi rin pwedeng gumamit ng mga bastos na pananalita sa paniningil ng utang. Hindi rin sila pwedeng gumamit ng false representation. Gaya halimbawa ng sasabihin nila na dito po kami or mula po kami sa opisina ni NBI, ng PNP, ng judge, ng fiscal, ganon. Hindi po sila po pwedeng gumamit ng ganon. Ito po yung tinatawag na unfair debt collection practices. So kapag ito po ay ginawa ng isang lending company o ng mga kolektor ng lending company, na-violate po nila yung MC No. 18 Series of 2019 ng SEC. Po pwede nyo po silang i-report sa SEC. So ulitin po natin, bawal po yung mga text messages na may pagbabanta, yung mga agresibong komento sa Facebook post, yun pong pagsisend ng mga messages na naniningil ng utang sa mga kaibigan o kakilala nung nagkautang. Pero hindi naman sila yung may utang. Bawal din po yung pagbabanta na ipapa-blacklist ka sa iba pang financial institution. Bawal din yung mga pananalita na may kasamang pang-iinsulto para lang makasingil ng utang. Nasa guidelines din po na hindi maaaring tawagan ng lending company yung mga nasa friend list ninyo or nasa contact list ng inyong taong napautang na walang consent nila. 'Di ba madalas meron kayong kakilala, umutang yon sa isang lending application or lending platform, ganyan. Tapos kayo na kaibigan nyo lang or kayo na nasa reference lang niya,
kayo yung tinatawagan, kayo yung sinisingil. Bawal po yun. Anong gagawin ninyo kapag na-experience ninyo ang mga ganitong klaseng harassment mula sa mga lending institutions or financial online lending app, ganon? Pwede po ninyo silang i-report again sa Securities and Exchange Commission, and then yung kanilang lisensya or yung kanilang certificate of registration to operate as a licensed lending institution ay pwedeng masuspinde or ma-revoke. Ayon din sa Memorandum Circular number 3 series of 2022 na inisyo ng SEC, ang maximum interest rates na pwedeng ipataw ng isang lending institution or online lending platform sa kanilang mga borrowers ay 6% nominal interest rate and 15% effective interest rate per month. Para sa mga unsecured loans, ibig sabihin yung hindi ka nagbigay ng collateral para makautang, na hindi lalampas sa halagang 10,000 pesos na may installment term of up to 4 months. So dun sa effective interest rate, kaya nasa 13% per month kasi kasama na dun yung service fee, processing fee, verification fee, notarial fee, ganon. Tapos kung schedule na ng pagbabayad ni borrower at hindi nakapagbayad, ibig sabihin may late payment. So, lalagyan mo ngayon na ng late payment fee. Or hindi siya nakapagbayad ng buwan na yon, so may non-payment fee. Up to 5% lang yung pwede mong ipataw. That is yung penalty. So halimbawa, si borrower nakautang ng 10,000 pesos and lagi siyang late magbayad, lagi siyang delayed, ganon. Or minsan hindi siya nakakabayad sa isang buwan, pwede bang patungan mo ng patungan yung kanyang utang hanggang sa yung inutang niyang 10,000 pesos ay naging 30,000 pesos na dahil sa penalty, dahil sa late payment, dahil sa mga charges, and etc. Pwede ba yon? Hindi. Kasi ang nakalagay sa Memorandum Circular na to, ang cap sa interest, kasama na doon lahat yung late payment, yung mga processing fee, ay 100% ng amount na kanyang hiniram. Kasama na doon yung monthly interest, yung processing fees, other charges, ganon. Hindi na siya dapat lumampas doon sa 100% ng total amount na nahiram niya. No, kung meron kayong mga na-encounter na lending institutions na ganito or kahit yung mga online lending apps na nagpapautang and then sobrang taas ng interest rates nila to the point na yung 10,000 na utang mo nagiging 30,000 after interest, after computation ng lahat ng fees, pwede nyo po silang i-report sa SEC. Tandaan nyo rin po na ang Credit Information Corporation o yung CIC na tinatawag na kadalasan ginagamit ng mga online lending institution sa kanilang paniningil. Nagbabanta sila na ganito, ipapa-blacklist ka namin sa CIC. Hindi po nagsasagawa ng blacklisting ang CIC sa mga borrowers. Hindi rin sila nangongolekta ng utang. Hindi sila nanghihingi ng personal information mula sa borrower. So kung nakakatanggap kayo ng mga messages na kung saan pinagbabantaan kayo na ipapa-blacklist ang inyong pangalan sa CIC, itawag po ninyo ito sa Securities and Exchange Commission and i-report yung pangalan ng lending institution na gumagawa nito sa inyo. So, tandaan ninyo, mag-ingat po sa mga nakakatransaksyon ninyo online dahil napakadali na pong gumawa ng kwento through online. Napakadaling mag-send ng picture ng kumpanya na kunwari siya ay isang lending company pero sa totoo lang ay hindi naman. Madali na rin pong mag-edit ng mga picture. Ilalagay lang sa isang ID, di ba? Madaling mag-edit. Kaya maging aware po kayo sa mga transaction na pinapasok ninyo online. And kung gusto po ninyong i-validate kung legit po ba yung certificate of registration at kung may certificate of authority to operate bilang isang lending institution, yun pong nagpapautang sa inyo, pwede po ninyong
i-message ako or i-comment sa aking mga vlogs, and then sasagutin ko po kayo sa comment section. Yan. So, thank you for your support, for your time, and paki-share po yung aking video. Thank you. Siya nga po pala, yung mga reels na ina-upload ko sa Instagram and Facebook ay putol-putol po. So, ang full video ko po ay nasa YouTube.